Gandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Jericho Tundake at shout out kay Rio Ginturo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3016 hanggang 3020. Pagkatapos ng almusal, lumabas sina Aaron at Shi Jing sa Wuji Summit. Ito ang ikatlong pagbisita ni Aaron sa lugar na ito, at pamilyar siya dito. Gayunpaman, mayroong isang malaking pagkakaiba. Aaron, na dumating dito sa unang pagkakataon, ay hindi pa rin alam ang pinagmulan. Kahit na may nakakakilala sa kanya, siya ay itinuturing lamang na isang basurang young master ng pamilyang Han. Ngayon, pagkatapos ng dalawang laban, naging sikat ang Aaron. Walang tinatrato siyang basura, kahit na maraming tao sa martial arts ang tumitingin sa Aaron ng may paghanga. Pagkatapos ng lahat, inilagay ng Aaron si Yan Bingfeng, na malamang na manalo ng kampyonato, sa ospital. Ito ay isang bagay na karapat-dapat sa maingat na panlasa para sa buong mga tao na dumalo sa Wuji Summit. Kung kaya niyang manalo ng championship, hindi ba't isa rin siya sa mga hottest? Ilang sandali matapos makarating sa pinangyarihan, isang matandang lalaki ang nagpakita sa harap ni Han Sanliang kasama ang isang grupo ng mga disipulo. Gayunpaman, nang makita ang kanyang mabait na ekspresyon, hindi siya dumating upang kunin ang mga bagay-bagay. Hello, ang pangalan ko ay Wang Zhangyan. Ako ang may-ari ng Fengling Pavilion. Ang pagpapakilala sa sarili ni Wang sa mga nakaraang taon ay napakasimple, at ang ngiti sa kanyang mukha ay napakabanayad din. Ang Fengling Pavilion ay isa ring comparative place sa martial arts at Taoism circles ng Yanjing. Sa mga nakaraang taon, nanalo si Wang ng kampyon ng Wuji Summit. Sa kasamaang palad, nitong mga nakaraang taon, hindi naging matagumpay ang kanyang mga alagad. Sa makatuwid, ang Fengling Pavilion ay nagpakita ng mga palatandaan ng paghina. Ang dahilan kung bakit siya lumilitaw sa harap ng Aaron ay dahil nagustuhan niya ang mga kasanayan ng Aaron at umaasa na ang Aaron ay maaaring sumali sa Fengling Pavilion, upang mabawi ng Fengling Museum ang pagbaba nito. Alam ni Aaron ang kanyang intensyon, at para sa kanya, ang pagsali sa anumang paaralan ng martial arts ay hindi isang bagay na pagsasaalang-alang. Gayunpaman, naiintindihan pa rin ni Han 3,000 ang dahilan kung bakit hindi siya ngumiti. Sa makatuwid, hindi siya nagpapakita ng anumang halatang pagtanggi. "Kumusta, Master Wang?" sabi ni Aaron. Natatawa noon si Wang kapag nakita niya ang mahinhin na ugali ni Aaron. Akala niya ay napaka-cool na tao si Aaron. Kung tutuusin, bihira na siyang magkaroon ng ganoong kasanayan sa kanyang edad. Makatuwiran para sa ilang mahuhusay na tao na magkaroon ng masamang ugali. Ngunit ang Aaron ay ganap na naiiba sa kanyang naisip, na ikinagulat ni Wang. Sa tingin ko alam ni Young Master Han kung bakit ako nandito, kaya hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Sana makasali si Young Master Han sa Fengling Hall. Hindi nakipagtalo si Wang sa paligid ng bush noong mga nakaraang taon. Kung tutuusin, alam niya rin na mahuhulaan ni Aaron ang kanyang layunin, ngunit mas mababa siya kapag nagsasalita siya ng mas kalokohan. Tumanggaw si Aaron at sinabing, "Master Wang, wala akong ideya na sumali sa alinmang martial arts school." Sana maintindihan ni Master Wang. Ito ang sagot na inaasahan ni Wang sa kanyang isipan noong mga nakaraang taon. Gayunpaman, nang marinig niya ang sinabi ni Aaron, medyo nadismaya pa rin siya. Pagkatapos ng lahat, kung ang Aaron, ang gayong master, ay maaaring sumali sa Fengling Pavilion, ang mga benepisyo ay hindi maiisip. Bumantong hininga si Wang at sinabing, "Young Master Han,
Alam kong hindi makikita ng Fendling Pavilion ang iyong mga mata, ngunit makatitiyak ka na hanggat handa kang sumali, gagawin ng Fendling Pavilion ang lahat para maibigay ang gusto mo. Sana mapag-isipan mong mabuti. Ang taon bago si Wang. Maya-maya lang ay may biglang lumabas na tunog. Lumapit ang isang lalaki na halos kasing edad ni Wang kasama ang isang grupo ng mga disipulo sa likuran niya. Obvious naman na master din siya ng martial arts school, at natatakot ako na hindi siya pumayag kay Wang. Noong mga nakaraang taon, ayaw mong sumali si Mr. Han sa Fendling Pavilion mo. Ayaw mong makita kung ano na ngayon ang Fendling Pavilion. Pati ang pavilion ay tumutulo. Sarkastikong sabi ng lalaki. Malungkot ang mukha ni Wang noong mga nakaraang taon. Siya ay isang kalaban sa loob ng maraming taon. Siya ang parehong martial arts school sa Yanjing. Hindi may iwasang makipagkompetensya siya sa isa't isa. Gayunpaman, ang mga pamamaraan ng taong ito ay hindi malinis at siya ay gumawa ng gulo para kay Wang sa mga nakaraang taon, na humantong sa isang matagal na alitan sa pagitan ng dalawang pamilya. Gayunpaman, dahil hindi maaaring ikumpara ng Fendling School ang isa't isa, kadalasan, nagagawa lamang ni Wang na lunukan ang kanyang galit. May kinalaman ka ba sa gagawin ko? Malamig na sabi ni Wang noong mga nakaraang taon. It doesn't matter. Ayokong makakita ng mga ganyang top talents gaya ni Master Han na sumali sa Pawadaw Hall mo. Nakangiting sabi ng lalaki. Nakikita ng Aaron ang amoy ng pulbures sa pagitan ng dalawang tao. Bagamat lahat sila ay nakatuon sa kanilang mga sarili, ang Aaron ay hindi handang masangkot sa hindi pagkakaunawaan na ito. Nais din niyang malutas ang problema sa Yanjing sa lalong madaling panahon. Matapos patatagin ang sitwasyon ng Yanjing, hindi na niya mahihirapan ang sarili kapag pumunta siya sa Yuncheng. Take your time. Mauuna na ako. Han 3,000 tapusin ang pangungusap na ito, pagkatapos ay umalis si Shi Jing. Naglalakad sa tabi ng Aaron, sinabi ni Shi Jing sa mahinang boses, mukhang maraming martial arts schools ang gustong sumali sa iyo. Ayaw nila akong sumali, pero ayaw nila akong sumali sa ibang martial arts schools. Kaya naman nangyayari ito. Nakangiting sabi ni Aaron. Ang may-ari ng bawat martial arts school ay halos ang rurok ng lakas ng buong martial arts school, na siya ring dahilan kung bakit maaaring umiral ang mga may-ari na iyon. Sino ang handang mag-imbite ng isang master pabalik? Ito ay hindi lamang pagsugpo sa paaralan ng martial arts, kundi pati na rin sa pagsupil sa mga may-ari mismo. Hanggat normal silang tao, sila ay ganap na hindi payag na mag-imbite ng isang Buddha pabalik upang pindutin sa kanilang sariling ulo. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, mas lalo silang nag-aatubili na makita ang ibang martial arts schools na mag-imbite ng Aaron Buddha sa bahay, kaya kailangan nilang harapin ang sitwasyong ito. Bakit? Si Shi Jing ay hindi gaanong naiintindihan ang Aaron, kaya sa kanyang opinyon, hindi niya naintindihan ang mga salita ni Aaron, ito ay isang simpleng katotohanan. Kung ikaw ang padre de pamilya, mag-iimbite ka ba ng mas malakas na kakayahan na umuwi? Nakangiting sabi ni Aaron. Pinag-isipan ito ni Shi Jing at mariing umiling. Ang awtoridad ng ulo ng pamilya ay nakasalalay sa katotohanan na ang anak ang pinakamalakas at humihiling sa isang mas malakas na tao na umuwi. Hindi ba para makahanap ng isang bagay para sa kanyang sarili? Minsan iniisip ko kung paano mo naiintindihan ang mga bagay na ito na walang magawa si Shi Jing para sa kanya, mas may sensinang pag-iisip ni Aaron, mas mature na siya. Hindi ko ba naiintindihan na matagal na akong natapos, sabi ni Aaron na mas alam niya kaysa noong siya ay 14 na taong gulang. Gayunpaman, hindi iniisip ni Aaron na siya ay isang bata lamang noong siya ay 14 na taong gulang, dahil sa isa pang 14 na taong gulang, mayroon din siyang matalinong lungsod. Walang sinabi si Shi Jing. Naintindihan niya ang ibig sabihin ng Aaron. Sa katunayan, kung wala siyang naiintindihan at inapi sa pamilya ni Han, paano siya magkakaroon ng mga tagumpay na ito? Aaron is here, it's Aaron. He's here at last. Lalaking Diyos, ito ang aking bagong lalaking Diyos. Nang pumasok si Han Sani sa venue, kumukulo ang maraming manunood sa mga stand. Nang makita ang sitwasyong ito, medyo natigilan si Aaron. Bagamat hindi niya kilala ang mga tao sa kinatatayuan, napakapamilyar sa kanya ng sitwasyong ito. Nang lumitaw si Yan Bingfeng sa simula, hindi siya ang parehong uri ng tao. Ang mga mata ng mga babaeng iyon ay sabik na kainin si Yan Bingfeng. Ngayon, ang paggamot ni Yan Bingfeng ay tila nahulog sa kanyang ulo.
Ang mga taong ito, hindi maaaring maging mga dating tagahanga ni Yan Bingfeng, sila ay nagiging masyadong mabilis. Sinabi ni Han Sanchen na ang ganitong uri ng fan effect ay masyadong mahina. Madaling magbago. Sa huling laro, sinisigaw pa nila ang pangalan ni Yan Bingfeng. Sa harap ng sitwasyong ito, halos hindi maitago ni Shi Jingshi ang kanyang ngiti. Gusto niya ang mga taong ito na itinuturing ang Aaron bilang kanilang idolo. Hindi siya makasigurado na mahahanap niya ang kanyang manugang sa mga babaeng ito. Bakit, hindi ka ba masaya? Tanong ni Shi Jing. Umiling si Han sa walang malasakit na paraan at sinabing, anong masaya dito? Kailangan ko ba ang kanilang tagay para manalo sa kompetisyon? Shi Jing turns isang puting mata helplessly. Aaron alam ng maraming, ang lahat ay mabuti, ay masyadong hindi maintindihan ang pag-ibig damdamin, ang mga babaeng ito tagay, para sa mga lalaki, na dapat na mas kapanabik na mga bagay, ngunit siya ay isang pares ng kawalang interes na hitsura. Sa tingin ko, single ka lang sa buhay mo. Shi Jing speechless sinabi, sa kanyang estado, nais na makahanap ng isang kasintahan, maliban kung ang iba pang mga partido bulag. Single. Para sa Aaron, wala ito. Kung tutuusin, may future wife na siya, at kasal na sila noon pa. Nay, nagkakamali ka. Ang aking manugang na babae ay dapat ang pinakamaganda. Nakangiting sabi ni Aaron. Sumulyap si Shi Jing sa kanyang bibig. Siyempre, pang-aalipusta lang pero sa puso niya, ganon din ang iniisip niya. Paano siya magiging karapat-dapat sa kanyang mahusay na anak kung hindi siya maganda? Aaron, mahal kita. Aaron, idol kita. Pwede ba kitang pakasalan? Ang mga kababaihan sa mga nakatayo ay nagsimulang suyuan, nakikipagkompetensya sa Aaron upang ipakita ang kanilang mga iniisip. May sapat na peach blossom si Han Sunny sa kanyang huling buhay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mas seryoso pa ang buhay na ito. Nagdududa pa nga siya kung isa siyang peach tree sa huling buhay niya. Kung hindi, paano siya magkakaroon ng napakaraming bulaklak sa paligid niya? Sa kabaligtaran, napakasaya ni Shi Jing ng matanda na si Aaron na hindi niya maisara ang kanyang bibig. Ito ay isang bagay para sa kanya upang ipakita ang off at ipagmalaki. Nakakalungkot lang na pagkaalis niya sa bahay ni Han, pinutol niya ang pakikipag-ugnayan sa kanyang mga kaibigan at wala siyang mahanap na ipagmamalaki. Sa oras na ito, isang bata at isang matanda ang lumitaw sa pulong. Hindi sila sinundan ng sinuman, ngunit natagpuan sila ng Aaron sa isang sulyap. Si Chongyang ay mas bata, at si Chihu ay isang bata lamang, ngunit kailangan lang silang kilalanin ng Aaron sa isang sulyap. Kung ikukumpara sa nasa hustong gulang na si Chihu, ngayon ay bahagyang mas maliit si Chihu, ngunit kumpara sa kanyang mga kapantay, mas malakas pa rin siya. Sa oras na ito, nakakita ng problema si Shi Jing. Nang makita niya si Aaron, isang babaeng hindi ngumingiti, natawa siya. Ang lugar na tinitignan niya ay ang matanda at ang bata. Sandaling tumibok ang puso ni Shi Jing. Sinasabi ba niyang may espesyal na libangan ang anak na ito? Hindi naman siya mahilig sa babae kaya kakaibang ngiti ang pinapakita niya sa isang lalaki. Ang gayong ideya ay halos durog sa puso ni Shi Jing. Bagamat lahat ng tao ay may karapatan na ituloy ang kanyang mahal, ito ay talagang isang bagay na hindi matanggap ni Shi Jing. Aaron, anong tinatawa-tawa mo? Hindi maiwasang magtanong ni Shi Jing. Wala, nakikita ko ang kalaban ngayon. Sabi ni Aaron. Kalaban, ang ibig mong sabihin ay ang maliit na bata. Nagdududa si Shi Jing. Hindi, ang matanda. Siya si Chongyang. Napakahusay ng kanyang husay. Ang maliit na batang lalaki sa tabi niya ay ang kanyang apprentice na si Chiho. Paliwanag ni Han. Hindi katakatakang malaman ang impormasyon ng kalaban, kaya hindi ito masyadong inisip ni Shi Jing, ngunit ang mga mata ni Aaron kay Chiho ay nagdulot kay Shi Jing na mag-alala. Anak, kilala mo ba ang batang iyon? Tanong ni Shi Jing. Hindi pa tayo magkakilala, pero in the future, we will be good brothers. Aaron ay hindi maaaring makatulong na sabihin. Kapatid, nakahinga ng maluwag si Shi Jing. Hanggat hindi siya mag-asawa, maaari niyang sabihin ang anumang bagay. Hindi alam ni Han Sanchen ang kakaibang ideya sa isip ni Shi Jing. Kung alam niya, matatakot siya sa nakakabaliw na ideya ni Shi Jing. Sa oras na ito, sa daloy ng mga tao, lumitaw ang isa pang tao na umakit sa atensyon ni Aaron.
Siya ay nakadamit sa isang napakababang paraan, at walang kasama niya. Mukha siyang ordinaryo at itinapon pa ang sarili sa karamihan. Siya ang pinakakaraniwan, ngunit malinaw na kinilala ni Aaron na ang lalaking ito ay si Nanggang Bolang. Nagmukha siyang low-key upang makita ang performance ni Aaron sa Challenge Arena, ngunit hindi niya inaasahan na nakilala siya ng Aaron. Bilang may-ari ng pamilya Nanggang, pinoprotektahan ng husto ni Nanggang Bolang ang kanyang impormasyon sa pagkakakilanlan. Sa buong mundo, maliban sa pamilya Nanggang, talagang hindi hihigit sa 10 tao ang talagang nakakaalam kung ano ang hitsura niya. Here comes Nanggang Bolang, sabi ni Aaron. Narinig ni Shi Jing na inilarawan sa kanya ni Aaron kung gaano kalakas si Nanggang Bolang, kaya't labis siyang na-curious sa gayong karakter. Matapos marinig ang sinabi ni Aaron, mabilis niyang tinanong, nasaan na? Huwag mag-alala, pagkatapos ng laro, lalabas siya sa harap ko, sa oras na iyon, makikita mo siya ng mas malinaw na sinabi ni Aaron. Tumanggaw si Shi Jing at hindi na nagtanong pa. 10 minuto bago magsimula ang kompetisyon, halos lahat ng mga manonood ay naruroon. Bawat pamilya at martial arts hall sa Yanjing ay hindi absent. Maging si Nanggang Chenkyo ay dumating, na sapat na upang makita kung gaano kapansin-pansin ang kompetisyon. Alam ng maraming tao na ang kompetisyon na ito ay espesyal na nakatuon sa Aaron. Ang kanyang kalaban ay dapat na isang napakalakas na tao, kaya gusto nilang makita kung anong uri ng pagganap ang maaaring magkaroon ng Aaron. Siyempre, may mga nakakaalam pa rin sa identity ni Chongyang. Alam nila ang husay ni Chongyang, kaya mas curious sila sa resulta. Si Chongyang ay dating sikat na tao sa martial arts circle. Naging tanyag siya sa paghamon ng hindi mabilang na martial arts schools. Naturally, ang kanyang kakayahan ay walang pagbubukod. Nagretiro na raw si Chongyang sa mundo. Sa pagkakataong ito, hindi lang gugustuhin ng mga tao na makita ang husay ni Chongyang, kundi gusto rin nilang malaman kung anong klaseng tao sila. Guro, maraming tao, hindi mo ako mapapahiya. Tumingin si Chiho sa ganitong uri ng malaking eksena, biglang nagsalita si Chongyang na halos dumudugo ang mga salita. Hinampas ni Chongyang si Chiho sa ulo at sinabing, ipapakita ko sa iyo kung ano ang isang malakas na tao. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!